Hello everyone, welcome back to the channel. Continuing our new round of conversations with our local Filipino comic book creators. Ito yung first for this round. International ang ating kausap. International kasi nasa Europe pa si Sir. Last year's National Book Awardee for Graphic Literature for Sining Kiling, Filipino category, right? Yeah. Yeah, si Sir Randy Valiente, currently touring Europe. Hello. Magandang umaga, gabi o anong oras dyan? Kung ano mang oras nila na pinapanood, magandang araw sa inyong lahat. Yeah. Kamusta sir? Ito medyo relax dito. Walang masyadong ganap dito eh. Ano lang. Nagiging busy lang ako pag may convention or may nag-invite ng book signing. Pero most of the time, andito lang ako sa bahay. Tapos, minsan pag hapon, naghahanap ako ng pwedeng tambayan na magkakape. Yung, ang dami kong activities dito ang dami activities ko sa Pilipinas na hindi ko na nagagawa dito. As in, talagang taong bahay ako. Pero si Sir Randy, actually, after nung huli nating conversation, season 3, ano ata yun, yung tungkol sa political cartooning. Oo, panahon ng pandemic pa yata. Panahon ng pandemic, panahon ng eleksyon. Pero Oo, after nun, ang daming nilabas na bagong libro ni Sares. Kasama na yung nagpanalo sa kanya na National Book Award na Sining Kiling. Ang dami mong projects actually na nagsunod-sunod. Lumabas din yung wala nang tao sa Maynila. Na English version o last year din. Tapos yung actually this year lang yun sa Bibal, di ba? Sa Bibal, oo. Tapos kasama na rin doon yung reissues ng mga books ni Kuching. Oo. Tapos ngayon patuloy yung promotion mo ng mga libro mo kasi yung mga libro mo na translate din into other languages. And available na rin ngayon sa ibang bansa. Yan. Pag-usapan natin, ano yung difference ng nung lumabas ang mga libro mo dito sa Pilipinas at yung dyan sa labas ng Pilipinas? Well, sa akin kasi parang wala sa plano ko nung una talaga. Although since 2000 gumagawa ako ng comics abroad, di ba? Sa US especially. Puro naman international yun. Pero yung mga books ko kasi na nagawa noon, artist lang ako. So wala akong kinalaman sa story, sa writing o kung ano man. Nakagawa na rin ako sa mga major publishing sa US. Oo. So ganun pa rin, artist lang ako. Pero itong mga books na nilabas ko, akin talaga to. Mula story and art. So, nung una hindi ko mainisip na parang wala naman sa isip ko na madadala sa ibang bansa yung mga gawa ko. Until nung nanalo kasi yung Wala ng Tao sa Maynila, pinublish ko lang siya as indie. Tapos, binenta ko sa Comic Con. Parang mga 50 pieces lang yun eh. Tapos sold out na yun, wala na akong copies eh. May tinira na talaga ako na isa para sa sarili ko. And then, after parang couple of years, nung time ng pandemic, nag-announce kasi yung NBDB, yung National Book Development Board, na pwede silang magdala ng mga books sa Frankfurt Book Fair nung time na yun. 2020 yata, 2021. And then, parang bigla na lang pumasok sa isip ko na, i-translate ko kaya yung Wala ng Tao sa Maynila into English. So yun, roughly, parang translate ko, sabi ko, bahala na, mali-mali grammar nito, kung ano man, at least, may translation. Tapos, pinaprint ko yon as indie rin. So parang 3 copies lang yata, parang maibigay sa NBDB. Para lang magkaroon ng physical copy, no? Tapos madala nila sa Frankfurt. Oo, kasi i-display nila sa booth ng Pilipinas. So dinala nila, then okay na, wala na. Nakalimutan ko na siya ulit, totally. Nakalimutan ko na. Hindi ko na inalam sa NBDB kung may nag-interest pa, wala na. Until one time,
yung publisher ng Brazil kumontak sa akin na, nakita daw nila yung libro ko, and then balak na lang i-publish sa Brazil. Mm. So yun, sabi ko, totoo ba yun? So So, kinontak na ako ng NPDB. currently, sir, ilang versions na yung No Man Manila or No Man in Manila or yung Wala Lang Tao sa Maynila? Tagalog, English, German, Portuguese. Portuguese. Tapos kasasign ko lang ng contract ng French tsaka Arabic. Wow. So, yun ang Kasi ano bago. yun, magandang ipaalam sa mga listener na sobrang big deal nun. Kasi for mga Pilipino na nag-outsource ng creative work, katulad ni Sir before, yun nga, di ba sabi mo, Sir, artist, nagdo-drawing Oo. ka, pero hindi sa'yo yung property. Oo. Oh, pero Ano ngayon, work for hire. ngayon, mga IP ng mga Pilipino ngayon, nila-license and tinatranslate into other languages. Ibig sabihin nun, Pilipino yung nagsulat at nagdrawing. Oo. Tapos, tatranslate at ibebenta sa labas. So, Mm-mm. napakalaking difference nun. Kasi parang mahirap nila maisip na iba yun dun sa pag-work for Marvel and DC. Mas malaking bagay Oo. itong ganito. Kasi, mga kwento natin to eh. Di ba? Oo. Sariling kwento ni Sir yung binibenta ngayon sa labas. Oo, saka especially for me kasi naging writer ako for a long time in the 90s. So yung gusto ko talagang gawin is yung story ko is iba dun sa dinodrawing ko sa States. Mm. So although masarap i-drawing yung mga superhero, mga adventures, pero for me personally, hindi yun talaga ang trip ko. Hindi yun ang Totoo trip naman. ko. Kasi work yun eh. Oo, Trabaho talaga. trabaho binabayaran ako dun eh. Mm. Oo. Tsaka So yun. usually, yun nga, pero in-interview ko si Choconat dati, ay kahapon lang do sa event nila, ni-launch nila yung mga libro nila. Tinanong ko siya about working with a collaborator and yung paggawa ng sarili mong kwento. Pag sa collaborator kasi wala kang magagawa pag kailangan mo ng pera, di ba? Kahit ayaw mo yung Oo. material, ito drawing mo eh. Correct. Oo, may pilitan ka kasi bayad ka eh. Wala kang magagawa dun eh. Pag pinabago sa'yo ng writer o ng editor yung isang eksena, wala kang magagawa dun, bayad Hmm. ka. Pero itong ikaw yung director, ikaw yung nagsulat, ikaw rin yung magsasabi sa sarili mo kung kailangan mong palitan yung drawing mo. Oo. Actually, eye-opener sa akin yung pag-attend ng mga events dito sa Europe. Hmm. Kasi nung una ako makarating dito nung 2014, syempre yung mindset ko yung conditioning ko, American comics eh. Hmm. So, papunta na doon yung direction talaga ng career ko nung time na yun. Pero nung nakarating kasi ako dito, parang ang daming nagbukas na possibility. Sabi ko, pwede pala akong gumawa ng international book na ako mismo yung gagawa ng lahat. Kasi yung genre kasi ng Europe, ng French, ng Belgium, ng Spain. Yung genre nila sobrang dami. Hindi gaya ng American, di ba? Parang dominated ng Oh, superheroes eh. superheroes. Oo. Yung genre dito sa Europe, sobrang dami na ang dami mong pwedeng pagdalhan kung ano Hmm. yung trip mo. Ang dami pwedeng pagdalhan. So naisip ko, pwede ko naman palang dalhin dito yung mga stories na trip ko eh. Kailangan ko lang talaga ng mga tamang contact. So Hmm. throughout the years na umattend ako ng mga events dito, at dami ko nang nakilalang mga authors, mga writers, mga publishers, even yung mga big guys sa publishing, yung mga taga Panini, so mga kilala ko na. So naisip ko na pwede na akong gumawa ng sarili ko kasi may mga tao na akong kilala eh. So isang proposal lang 'yun. Tingin ko papansinin nila eh. So ang kailangan ko lang talagang gawin, gumawa ng isang magandang materials. And then nagkataon pa na nung na-translate nga yung Sining Killing tsaka yung Wala ng Tao sa Maynila. So parang naging gateway lalo siya dun sa mga iniisip ko dati. Hmm. Kasi nga maganda rin niyan, mabanggit na yung
pag-spot yung pagiging guest of honor ng Pilipinas sa Frankfurt this year, nakatulong ba yun? Or Yeah, although pabalik-balik na rin kasi ako dito sa Germany. Nakakatawa nga last year kasi di pa kasama din ako. mm Nung hindi pa guest of honor ng Pilipinas. Nagulat yung ibang mga kaibigan kong mga author. Kasi nung pagdating ko dun sa Frankfurt, nakaabang na yung mga friend ko mga German na mga uh, ng nakakatawa comics. nga yung, yung coverage mo last year nung Frankfurt. Kasi puro pagkain yung pinopost mo last year. Oo, tapos nagulat nga sila. Randy, ang dami palang kilala dito. Sabi ko yearly kasi ako nandito, nawala lang ako ng panahon ng pandemic, pero kakilala ko na talaga karamihan ng mga tao rito, lalo yung mga comics people. So yun yung no, parang kung makukumpara mo sa Pilipinas, ganun din. As in, maraming kung ano-anong comics na yung ginagawa. Ang kinaibahan lang dito, hindi ka kikita dito. Oo, dito napaka ano ng well, yung distribution system kasi dito ang ganda eh. Yun, Iniisip ko yun. nga, kung magtatayo ako ng indie rito, baka baka mag ano pa mas okay pa dito kasi Oh, ang dali eh. kasi 'di ba? Kasi may infrastructure na sila for distribution. Yun yung wala kasi dito 'di ba? Oo. Pag yung distribution network dito mostly for retail, bookstores dito. Ilan lang ba yung Oo. bookstores natin dito? Ang Oo. difference ba dyan is meron talagang maghahawak ng distribution if like nag-indie ka, uh, Oo. ma-distribute siya sa iba-ibang Oo. lugar. Tingin ko meron eh. Hindi ko lang masyadong alam yung details Di kasi mo pa na nung hindi mo pa na di mo pa na oo. Last Saturday kasi nagkaroon ako ng book signing sa Castle. Yung Castle medyo malayo dito eh. 4 hours train ride from Cologne. So, nung naandun na ako, nakausap ko yung may-ari. Sabi niya yung mga books ko, in order nila galing dito sa isang company, hindi direkta dun sa Dantes Verlag. mm, So meron silang pinag-orderan ng mga comics na naisip ko, baka ito yung distributor ng lahat ng mga comic shop sa buong Germany na kaya madali nilang na-order. So sabi nila, hindi nila direktang kinausap yung Dantes. Doon sila sa certain mm. company na yun. So merong separate, kailangan talaga separate siya no. Kailangan tapos yun lang Oo. yung ginagawa as in mag-distribute ng books sa mga order. Oo, lalo yung Dantes kasi ang Dantes ano siya parang indie publishing din siya. Hindi siya Yun nga ganun eh. kalaki. Parang Tapos bago lang din siya. nung medyo na medyo nabasa ko about si Dantes. Parang baguhan lang talaga siyang publisher. Oo. Na mahilig lang siya sa yung barbarian na comics na yun. Conan. Tapos parang natuwa siya, Oo. publish na siya ng mga comics. Pero maganda nga na magkaroon ng something na baka gustong investan ng mga may pera dito na sila baka gusto niyo gumawa ng distribution infrastructure dito for mga libro. Oo Kasi nga, dapat magkaroon tayo ng ganyan eh. mm, kasi ayun yung mahirap kahit gawa tayo ng gawa ng libro, hindi naman lumalabas ng Luzon. Oo, ang hirap. Di ba, halimbawa, National Bookstore, magdi-distribute ka ng, ano ba, indie ka. Bisan sasabihin sa'yo ng National, ang kaya lang nilang iikot yan yung mga malalapit. Pero yung mga malalayo, bahala ka na magpadala doon. Ikaw So, yung parang, magdi-deliver oo, mismo dun sa mga malalayo. oo nga, paano kung ano ka lang, yung maliit ka lang talaga, tapos minsan, one man, ano ka lang, di ba? Parang Ang hirap. kakain talaga yun sa pero yun nga, magandang pag-isipan ng mga nagko-comics dito na magkaroon ng ganong sistema na parang bagsakan kumbaga tapos sila na yung bahala na mag-distribute ng mga libro. Oo, kaya yung mga indies dito, parang ang ganda nung ginagawa nila. Like, last month, umattend ako ng exhibition ng isang comics artist dito. Ang comics niya, graphic novel niya, tungkol sa history ng Cologne Cathedral kasi yun ang pambenta ng rito ng Cologne, yung cathedral nila na dambuhala na pagkalaki-laki. So gumawa siya ng graphic novel about it. Nung namit ko siya,
akala ko company yung ano yung gumawa ng libro. Kasi nakikita ko sa mga bookstores dito kung saan-saan eh. Tsaka sa mga yung mga souvenir shop, yung libro niya. Mm. Akala ko malaking publication yung may hawak nun. Yung pala siya lang, nung na-meet ko siya doon, in-exhibit niya kaya mga original pages niya. Sabi ko, akala ko company ang may hawak. Isang tao lang pala to. Pero yung distribution ng comics na kung saan-saan ko nakikita, yung mga souvenir shop talaga nakakalat siya. Oo. Oo nga. Saya mangarap na meron din ganun. As in, pwede pong lapitan dito. Tapos, Oo nga, uh, ano pang malaking pagkakaiba dyan about sa mga nagko-comics? Well, siguro yung tema. Yun nga, napakaraming tema. Tsaka parang feeling ko dito, uh, napaka-international kasi ng mindset ng ng mga European, mga German. So, may ginawa akong indie rito dati na sabi niya tapusin muna natin saka na natin problemahin ng mga publisher kasi ang dami-dami. So, kumokontak na sila sa sa mga sa French publication, sa Belgium, sa Netherlands. So, dito parang hindi problema kung saan mo dadalhin yung comics mo. Ang poproblemahin mo lang talaga yung materials, kung gaano siya kaganda. Hmm, Ganun ang labanan dito. kagandahan ng content, ng material. Oo, pagandahan. Tapos, yun nga, yung quality din ng mismo, yung mismong comics mismo, yung papel, yung binding. Kung paano siya pinrint, ganun. Oo, ibang-iba eh. Alam mo naman ang comics ng Europe, kung ikukumpara mo sa Amerika, walang sinabi ang Amerika. Kung Oo, nakita mo yung mga French na mga oh, hardbound, 'di ba? Parang yung ano lang, yung pinakita sa atin ni Sir Alf, 'di ba? Yung libro ng papa niya ni Sir Alcala, oo. 'di ba? Ako, Yung wala pa yung yun. European yun, 'di ba? European book Oo. yun. Mukha Meron siyang dito coffee mga table hardbound talaga book, na parang may mga gold pa. 'di ba? Parang Galing. mukha siyang coffee table book, pero comics siya. Oo. Yung quality niya is super premium. Oo. Maraming ganun dito ng mga books, yung talagang mga best-selling books nila. Halimbawa, yung mga gawa ni Mobius na ang gaganda ng pagkaka-arrange na from book 1 to book 30, mga ganun. Pati yung ano, Sobrang 'di ba? ganda. Yung pati yung pagkaka-book design niya. Ang ganda niyang tingnan sa shelf. Oo. Talagang yun ang natutunan ko dito, yung quality talaga ng mga European, particular ng mga German, sobrang grabe. Hmm. Parang, nga nung unang dating ko nga dito, nung nagdala kasi ako rito ng sketchbook ko, yung loose. Sabi ko parang basura to. Itong dinala ko rito. Oo. Parang ano, 'di ba? Para sa mga listeners natin, parang fact naman yun na masasabing birthplace ng ano, 'di ba, ng printing ang Germany. Oo, Kaya correct. maganda talaga yung quality nila ng paglimbag ng mga libro. Oo, sobrang ganda talaga. Kahit nga yung siningkiling ko tsaka yung wala ng tao ko sa Maynila, hindi ko naman sinasabing pangit yung English version na lumabas sa Manila. Pero tinitingnan ko yung quality ng papel, yung pagkaka-print. Sabi ko, iba eh. Uh, May something sa kanila na sobrang perfect. parang pag black talaga. Oo. Oo. Iba kasi Grabe. next level talaga yung production quality ng printing sa Germany. Kasi Oo. sila yung nag-cultivate ng culture ng yan eh. Oo. Dapat talaga sobrang high yung quality nila. Saka wala silang pakialam sa presyo. Kung mura yan o mahal, ang importante yung quality. So kahit gaano kamahal yan, bibili nila yan basta maganda. Yun ang natutunan ko dito. So yun yung ano naman ginagawa mo book signings tapos sa convention. Ano yung kinaibahan ng mga convention nila sa conventions natin? Ah, dito nung una kong umattend ako dito kasi nung 2014, ang una kong convention na na-attendan yung Cologne Comics Convention. So pagdating ko dito, nagulat ako nung umaga kasi guest nila ako eh. Alam mo lahat ng nakapila, matatanda. Gaano katanda? I mean, bigyan mo kami age range. Mga lolo as in, Lolo siguro talaga. mga 50.
50 and above. Mga collectors ng comics. Tapos, minsan may nakikita akong mga nagko-cosplay ng mga bata. Pero mostly talaga matatanda. And then, sabi sa akin ng isa kong friend na nakilala ko din na artist, parang dalawa kasi yung convention dito ng comics. Merong convention talaga na parang Comic-Con, nakatutok talaga sa comics. Tapos karamihan talaga ng pumupunta doon, mga comics fans talaga. Eh, ang daming matatandang comics fans eh. Tapos iba pa yung convention na puro pop, na More pop culture. cosplay, may animation, mga ganon, parang San Diego. Parang San Diego. So yung ano na halo-halo na may Halo-halo, video games, may anime, may manga, tapos comics, saka mga films and TV shows din. Oo. Pero mas gusto kong inaatinan yung purely comics lang dito. Kasi naandun talaga yung mga collectors nagpupuntahan eh. Eh lalo yung mga matatanda, hindi naman mahilig sa mga anime cosplay. Hindi sila familiar dun sa mas bagong bagong mukha. Ang tanong ko, diyan ba sa Germany meron sila talagang tradition for comic book creation? Kasi parang alam ko France, alam ko mga Briton meron talaga sila. Pero wala akong masyadong nakakama across na German. Hindi siya kasing laki gaya ng France or ng British. Pero merong tradition ang comics ang Germany. Karamihan lang tingin ko ng mga books nila hindi na-translate into English. Kaya hindi siya naging available. Kaya hindi siya lumalabas, no? Oo. Pero meron kasing mga German creators na halimbawa yung book nila, may nakausap ako last year. Sabi niya, yung book niya, German siya, pero ayaw niyang i-publish dito. So, dinala niya sa France, doon niya pinapublish. So, France ang nag-publish. So, may mga creators dito na gano'n na ayaw na lang i-publish dito sa sarili nilang bansa. Hindi ko alam kung bakit eh. Siguro para mas nata-translate nga into international yung mga gawa sa France or sa Spain, yung mga gano'n. Or sa Amerika. Baka kasi rin yung culture ng readership mas may comics doon sa France, ganun ba? Pwede rin, oo. Tapos ang mga tema kasi ng mga German comics, medyo parang para sa akin parang medyo mabigat din. Kaya tingin ko kaya pumatok yung dalawa kong titles dito. Gusto nila yung ganung medyo may bigat na ayaw nila lang sobrang commercialized. Although syempre nakakita rin naman ako dito ng mga pambata. May parang superhero din, may parang mga Flash Gordon din ako nakikita dito. Mga parang Prince Valiant, yung mga ganun. Pero yung mga tema talaga ng mga German, medyo iba. Meron kang mga projects dyan ngayon na may ginagawa ako dito na series of horror stories. Horror. Oo. Actually, mahilig sila sa horror. Ayun, actually, yung sunod kong tanong kasi, horror. So, ano yung genre ano yung mga genre na patok sa kanila kung mga heavy na mga tema yung gusto nila? Ang hilig nila sa mga dark, well, hindi ko naman masyado talagang alam, pero ang dami ko nakikita kasing mga dark stories na lumalabas sa mga magazine stand. Ayun, tapos yung ginagawa ko nga horror. Ito kasi series of mga short stories na para i-compile ng isang buo. Kaya naman ako kinuha dito kasi or may ka-collaborate ka? German writer. German writer. Kasi sabi din ni Bambi nagustuhan nila yung libro niya na yung cautionary tales. Oo. Kasi yun nga, kasi siya, pagtatackle ng mga dark creatures. Mahilig sila sa ganun. Kaya naman ako napunta dito sa project na to kasi actually last year pa to eh. Nung nasa convention ako, may lumapit sa akin isang writer. Tapos inalok ako kung gusto kong i-drawing yung story niya. Tapos kaya niya ako gustong kunin kasi yung kwento tungkol sa aswang ng Pilipinas.
So German yung writer pero sinusulat niya German. tungkol sa aswang. Oo, oo. Pwede ba malaman ano yung ano nila, point of view? Paano yung pag-tackle nila sa isang foreign na dark entity? Paano yung atake ni German writer sa ganyan? Actually, walang walang detail eh. So, parang ang sinasabi niya lang doon na sa isang baryo, parang ganon. Ah, Tapos may aswang. Pero natuwa siya sa akin kasi yung aswang ginawa kong manananggal. So parang mas medyo kakaiba yung itsura kasi di ba pag aswang parang monster lang na so ginawa kong manananggal so hindi putol siya yung hindi siya well researched kumbaga, as in, kung ano yung nabasa lang niya, parang gano'n. oo 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 ah yung wife niya kasi Pilipina, may Okay. wife siya na Pinay, so siguro baka nakailang balik na rin siya sa Pilipinas tapos baka narinig rin So niya yung mga mga kwento, kwento. mga naikwento sa kanya. Oo oo, so ayun natuwa naman ako kasi ano tungkol sa aswang yung kwento niya. Ang ano na, parang ang meta na pumunta ka dyan sa Europe para mag, ano, tapos nakakuha ka ng project. Tapos aswang pa rin. Oo nga eh, Pinoy Pinoy pa rin pala yung gagawin ko ano. Ayan. So, yun yung, anong, ano ba? Meron na bang timeline na paglabas nitong libro na to? Next year? Wala bang timeline pero ang deadline ko kasi February 2026. So 2020. malapit. So, malapit na. Hanggang February ka ba dyan? Hindi, hindi. Uuwi na rin ako next month. Oo. Wala ko hanggang Feb ka dyan. Mahirap eh. Well, gusto ko mo magstay dito. Unang-una yung visa kasi hindi naman. Oo nga. Kailangan mo magpa-renew ng visa. Oo. Tapos, ang daming proseso eh. Ayoko ng mga ganon. Yung kung ano ng dokumento, uwi na lang ako. Pauwi ka na lang, tapos balik ka na lang ulit next Oo nga eh. late quarter ulit. Oo. Oo. So, ayun. So, yun yung international. Pero naalala ko, nung pandemic yun, no? Hmm. Nag-start ka nung exhibit nung mga Yung comics pages. comics Oo. pages. So, may plano Oo. ka ba ulit na gawin ulit yun? Kasi parang maraming naghahanap nun eh. Yeah, actually nga, kaya ko siyang i-propose dito eh. Kasi lalo dito sa Cologne, meron ditong Cologne Comics House. So Hmm. parang comics museum siya rito na malaki. Pwede ko siyang i-propose dito kung gugustuhin ko eh. Ang iniisip ko lang yung manpower or kasi ako lang gagalaw eh. So O, parang ikaw lang. Hindi. Unless magsama ka. oo nga eh. So gusto ko pa siya talagang ituloy. Siguro sa Pilipinas, bala ko siyang iikot ulit. Hmm. Yung mga artworks actually ng iba pang artist nasa akin pa eh, nasa bahay lang eh, mga Kasi ano nakasalansal. eh, pag nakikipag-usap ka sa mga bata ngayon, konti na lang yung may alam talaga na dati marami tayong comics. Hmm. 'Di ba? Ang alam na lang nila is yung from 2000 hanggang ngayon. Oo, Yun oo. na kasi tapos yung mga lumang comics na alam nila is yung 2000s na. Parang parang wala kasi masyadong visibility yung golden age, Oo, yung industrial age ng comics, yung may industriya pa. Kasi oo. sayang naman kasi parang ano siya eh, parang pag binabanggit ko siya sa mga workshop, mas nai-inspire sila kasi parang parte siya ng identity bilang Pilipino na may comics talaga eh. Oo, ano, tingin ko hindi rin kasi kasalanan ng mga bata eh, kasi wala nga silang Oh, inabot. wala namang kasalanan talaga kasi hindi lang talaga Oo. available. Hindi siya accessible. Tsaka ano eh, may problema kasi ang Pilipinas talaga sa mga archiving eh, sa maraming bagay, di ba? Even yung Oh, mga films natin, yung mga ganon. Ano, oo nga eh. As in, yung dalawang problema natin talaga yun eh. Oo. yung films at comics, yun nga eh, lagi kong binabanggit na intertwined yan eh. Yung film Oo. industry natin tsaka yung comics industry natin, medyo intertwined siya kasi during nung 40s, 50s, di ba? Ang gaganda ng films natin. Tapos karamihan doon base sa mga comics na novels ng mga gawa. Oo. Alam mo dito, nung una kong attend ng convention dito, tapos nag-ikot-ikot ako,
Ang dami ko nakikita dito ng mga lumang comics ng German, ng mga 1920s, 1930s. As in, ano lang talaga, normal. Sabi ko, ba't walang ganito sa amin? Alam mo, maghanap ka ngayon ng number 1 na Prince Valiant. Actually, kabibili ko lang ng isang araw na Prince Valiant na volume 1 mula 1937 to 1938. Nakabili ako dito at ang mura niya, sale lang siya, 14 euro. So, yung mga lumang comics dito, kaya mong ma-access anytime. Hindi ko mamumblema, di ba? Sa atin kasi mamumblema ka pa eh. Tatanungin mo pa, meron ba sa National Library? Or meron ba sa ganito? Or nakaninong collector ba yung mga ganito? Parang ang hirap hanapin sa atin. Oo. Samantalang dito, pumunta ka ng comic shop dito, magtanong ka, meron ba kayo ng number 1 ng, halimbawa, number 1 na Superman na reprint? Although, syempre, kasi Superman naman, American. So, meron talagang paulit-ulit na reprint yan, di ba? So, dito parang ganun din. Halimbawa, maghanap ka rito ng Max and Moritz na book, na yung comic strip ng ano yun ng German nung panahon pa ni Rizal. Panahon ni Rizal yun yung Max and Moritz. So merong mga nakakompile dito ng mga books na available na pwede mong bilhin. Sa atin pag may nagtanong, saan pa pwedeng bumili ng Darna number 1? So hindi mo alam kung saan hahanapin yung Darna number 1 na yun. Oo nga eh. As in, Darna na yun. Diba? dapat Darna, yung mga paulit-ulit na ginagamit ng moving media, ng film, ng TV, dapat at least meron tayong archive nung actual na comics nun. Yun nga. Oo. Na readily available na mabasa ng bagong generation. Dapat yun available lahat yun eh. Oo. Para makita din nila. Jezebel. Buti nga yung mga coaching nakagawa ng ganun. Oo. I guess kasi meron silang di ba? May material sila eh. Oo. Na preserve nung asawa ni Kuching. Nung family. Nung family. Naipon nila talaga. Sayang nga kasi nangihinayang kasi parang ang dami nating kasi may sinulat akong talk. Pag diniscuss ko lahat yun, abot kayo ng parang kurso na nga yun sa college eh. Pag diniscuss mo yun per dekada eh. Medyo 3 weeks ago, merong student na nag-approach sa akin kasi interviewin ako for thesis. So, ang thesis niya, mga kontrabida ng Philippine comics, particularly yung mga gawa ni Mars Ravelo. Sabi ko sa kanya, parang hindi ko kabisado, sabi ko. Unang-una, hindi ko nabasa lahat ng gawa ni Mars Ravelo. Ang kilala ko lang na kalaban niya, si Valentina, sino pa ba? Babaeng yung babaeng lawin, yung mga ganun. Babaeng tuod. yung mga yun. Sabi ko sa kanya, gusto mang kitang tulungan pero wala kasi ako nabasa. So, ang hirap hanapin ng material. So, hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo. Oo nga eh. Para kasi ang dating, pag sinasabi mo na maalam ka sa comics, inisip nila alam mo na lahat. Pero hindi. Kasi correct. Wala kaming pagkukunan nung archive nun eh. Wala akong hindi ko alam ang kwento ng ibang mga kontrabida. Alam lang namin yung naabutan namin. Oo. Kasi kaya mahirap marami talaga, din mga nagtatanong na ganyan eh. Parang hindi ko alam yun, hindi ko naabutan yun eh. Although, ganun nga rin sa akin, marami nag-approach nga, naakala nila alam ko lahat. Sabi ko hindi. Nagkataon lang na marami akong collection ng mga lumang comic at doon lang bumabase yung nalalaman ko. Pero hindi ko talaga alam. Marami akong hindi alam. Oo nga. Kasi malaki talagang proyekto yan eh. Pag sinimulan mong i-archive yung dekada yun eh. Ilang dekada ba yun? 6? 4? Since 1930s eh. 1930s eh. Tapos nag-boom nung after ng gyera. 50s yun, ang dami-dami na. Ang dami-dami na nun. Kahit nga nung 80s, ang dami, di ba? Doon nag-boom yung mga pang telenobelang mga kwento eh. Alam mo kung tutuusin nga, napaka-importanting content na pwedeng isulat talaga na libro na about comics. Wala lang talagang pagkukunan ng mga informasyon kulang-kulang. Halimbawa, bisa naiisip ko,
dapat may nag-compile ng lahat ng mga comics works ni Luwalhati Bautista eh. Oo nga. Kasi di ba, nagsulat siya ng napakatagal din sa comics eh. Ayun, di O ba? kaya yung mga gawa ni Love Diaz. Yung fact na yun na si si Mrs. Luwalhati Bautista ay nagsulat sa comics. Hindi yun alam ng Oo. karamihan. Ang alam nila Oo. yung mga nobela niya. Oo. Oo. Pero bago niya nagawa yung mga dekada 70 niya or yung mga bata-bata paano ginawa, nagsulat muna siya sa comics. Di ba? As in, Oh. maraming mga writers na nagsulat din para sa comics. Tapos nagsusulat din para sa pelikula. Nagsusulat din para sa mga TV shows. Oh, mga literature, mga Parang ano literary. nung pag binabanggit ko na parang yung mga movies ni Sharon, movies ni Vilma, mga sinulat ni Oo. Hilda Olvidado, Oo. base yan sa comics. Oo. Marami tayong mga interesting ano na mga ano sa comics na wala talagang record. Na ang sarap hukayin halimbawa, yung isang gawa ni Mars Ravelo noong 1968, yung Tubog sa Ginto na naging pelikula ni Eddie Garcia noong 1970s. Lino Broca ang director noon eh. So nalaman ko na yan ang kauna-unahang LGBT team na literature na galing siya sa comics gawa ni Mars Ravelo. Kasi nung time na yun, di ba, parang pag sinabing yung mga kabadingan talagang medyo tabu pa sa ano natin eh. So, either tabu or ginagawa nilang katatawanan. Oo, pero yun seryosong kwento yun ni Mars Ravelo. Walang nakakatawa dun sa kwento. Talagang Kasi tinalakay ano niya yung mga. talaga, point of view nung LGBT na character. Oo, tinanong ko nga sa mga Ravelo yun kung may copy sila nun. Sabi nila meron eh. Parang biniro ko nga na ilabas natin ulit. Ang ganda niya. So, ang daming magagandang material. Sayang nga kasi katulad ng sabi ko, ang ganda niyang gawing parang kurso, pag-aaralan yung Oo. kasi ano rin siya parang time capsule kung ano yung nangyayari Oo. nung panahon na yun sa bansa natin. Oo, kasabay ng comics. Ano siya, reflection siya ng Reflection ka talaga kung society, ano di ba? yung kung ano yung nangyayari sa Filipino society nung time Oo, di na. ba yung Kenkoy lang di ba noong 1929? Malalaman mo na under tayo ng Amerika pag binasa mo si Kenkoy. Uh, Kasi di ba, nag-English siya na Carabao English, tapos yung uh, mga damit nila, mga naka-Amerikana, di ba? so, kasi yun nga, malaking undertaking. Speaking of yan, kasi ang magandang pag-usapan din natin is may series of workshops ka na ginawa, yung Hagod, di ba? Oo, oo. Tapos yan ay yung gusto mong maibalik yung estilo na yon. Actually, lagi kong sinasabi sa workshop na hindi naman maibalik kasi gusto ko lang maging aware yung new generation na ito yung ginagawa ng mga matatandang comics illustrator natin. So, not necessarily naman na gawin nyo to kasi nasa inyo pa rin naman yun. Nasa kanila naman kasi di mo Oo, naman maalis unless sa kanila kung ano yung nag-influensya sa kanila talaga. unless aware kayo na ito yung mga matatanda natin na meron silang tradition na ganito. So, yun lang yung ginawa ko. At actually yung hagod na yun, parang by accident lang talaga nangyari kung bakit ko nagawa yun eh. Everything is by accident tapos tinutuloy ko lang. Nagugulat lang ako, nagkakaroon talaga siya ng direksyon na wala naman sa plano. Gaya nan, nung nag-exhibit ako sa CCP, accident lang din yun, wala naman sa plano ko yun eh. Kasi di ba, panahon ng pandemic, nag-propose ako sa CCP, nag-trip-trip lang ako, na-approve. So, wala sa plano ko yun na-approve siya. And then, nung naging So, yan, yung exhibit sa CCP. aksidente lang yun eh. And then, naging successful nga yung exhibit na yun. So, yung Davao, kumontak sa akin nung time na yun. Sabi sa akin, lahiren siya. Sir Randy, pwede bang dali mo dito sa Davao yung exhibit mo? Sabi ko, sige, pwede naman. Gano'ng katagal, sir? Sabi niya, ikaw, gusto mo 3 weeks? Sabi ko, pwede naman. Pero iniisip ko, 3 weeks, ang tagal Anong gagawin ko sa Davao ng 3 weeks? Although yung work ko kasi, pwede ko naman talagang dalhin doon dahil, di ba, ano naman ako kailangan lang natin ng internet. So, kaya kong tumira doon talaga ng 3 weeks na hindi ako problema.
Pero naisip ko, 3 weeks wala akong gagawin. Kumbaga parang araw-araw titingnan mo lang yung exhibit doon. So naisip ko, what if magbigay ako ng workshop habang Ah, may exhibit, may workshop ako tuwing every other day or tuwing hapon. So yun, naisip ko, na, una nag-propose ako ng basic drawing, tapos introduction pa comics, gano'n. Tapos yung huli ko, what if ituro ko yung inking style ng mga veterano using brush. So yun, lahat yun na-approve, ginawa ko dun sa Davao. Then nung nasa Davao na ako, tinitingnan ko yung mga student na gumagamit ng brush. Sabi ko, dapat magtuloy-tuloy ito eh. Kasi natuwa yung mga students eh, nung gumagawa na sila ng brush. Kasi makikita mo na ano eh, parang first time nilang nagginawa yon. Actually, may mga professional artists dito umattend. As in, mga artist na ng Davao talaga ng mga kilala, umattend nung inking workshop ko. First time nila nakahawak ng Chinese brush na nag-ink na makikita mo yung mga ano, nanginginig-ginig pa talaga eh. Kasi hindi nga sila sanay. Sabi ko, kailangan magtuloy-tuloy itong hagod na to. And then actually, even yung word na hagod, nakuha ko lang siya kasi yung mga matatandang taga-comics, pag pag nakakita ng trabaho ng mga batang mga artist, oh, yung hagod mo ganito, dapat medyo makinis or dapat yung hagod mo medyo makapal or manipis. So, yung word na hagod, dun ko kinuha. Yung sa mga bukang bibig ng mga matatanda. Sa kanila ko kinuha yun. And then, nagtuloy-tuloy na. And then, yung hagod na yun, umikot kung saan-saan eh. Actually, hanggang dito sa Germany, nag-workshop na ako ng hagod dito eh. Sa Thailand. Tapos, ang daming, parang ang daming nabuksan na ano sa akin. Na tungkol dun sa hagod. Kasi nung nag-workshop na ako sa iba-ibang lugar, parang nagsawa na akong paulit-ulit yung lecture ko. Nagsawa ako eh. Sabi ko, kailangan ko gumawa ng ano, ng workbook na yung lahat ng attend, babayaran na lang tong workbook, halimbawa 100 pesos. So, ano, tapos ibibigay ko na sa inyo, yun na exercise natin, kopyahin nyo lang kung ano yung mm, Pero, nung iniisip ko na gumagawa na ako ng draft ng workbook, sabi ko, parang lumalalim ng husto yung ano, yung, yung hagod. Ano eh, parang pumapasok na ako dun sa ano, sa social aspect nung historical aspect ng mga Pilipino artists. Sabi ko, ba't ganito? Parang hindi na lang exercise yung gagawin ko nito eh. Parang gusto ko ng pag-aralan, bakit mahilig sa brush ang mga Pilipino? So from there, parang uh, nire-research ko na unti-unti pag ano ba, napunta ako sa bookstore or may nabasa akong ganito. Even mga psychology books, iniisip ko siya eh. Bakit nga ba mahilig ang mga Pilipino sa brush? Anong meron? So, ang daming theory na pumapasok sa akin like, kalimbawa, kasi ang Chinatown, ang oldest Chinatown nasa Manila. Since, di ba, Chinese 1700. brushes yung ginagamit. So, naisip ko, Tapos yung hindi kaya nung Chinese time na din na ano, yun, no, yung ink, 'di ba? Inkwell yung ginagamit nila galing dito. oo, so naisip ko na, hindi kaya nung time na yun, hindi sila makahanap ng pen. Tapos yung brush kasi, ang daling bilhin sa Chinatown, yung mga ganon. So, marami akong mga wild ideas na pumapasok na baka possible nga, yung mga ganon. Tapos, ang dami-dami ng ano, ang dami-dami ng mga inputs na pumapasok sa isip ko. Sabi ko, hindi, isang libro na to eh. Kailangan ko nang isulat to ng isang buo, hindi lang siya workbook, hindi lang siya Pero exercise. maganda din magkaroon ng workbook actually. Like something na mabibili mo. Yung simple lang, wala Oo, yung wala yung mga wala ganon. yung thesis ng about Oo, bakit natin malapit tayo sa oo, brush. Kasi oo, correct. uh, Oo, ano yan eh, parang nakwento ko na sa iyo yun, 'di ba? Yung nung nire-restore ko si Dante, yung kaluluwa oo, ni Dante ni Francisco Coching. Kopya ni oo. Mang Steve Gunn na Yung yung ginamit. aming Oo, iniscan. Tapos oo, sabi ni McCoy, yung apo ni Coaching, oo, yung oo, kopya daw ni Mang Steve ay galing kay Habinal, na oo, estudyante ni Coaching. oo, Tapos oo. nakikita ko nga, pag ini-scan ko yung pages, may mga drawing si Habinal na ginagaya niya yung stroke, yung hagod ni Coaching. Tikutsing, oo, Oh, so, kasi nire-recreate niya yung mukha. So, may mga brush oo, strokes doon sa oo, gilid ng mga ano.
Pag Oo. parang inisip ko, isama ko na kaya to kasi parang ang ganda. Oo. So, doon niya ano, as in, hindi pa ano, parang yun siguro yung binigay na exercise sa kanya na subukan mong i-redraw tong mga panel ko. Oh, ano yun eh, clone si Habinal ni Kuching eh. So, Oo. At makikita mo ang pinag-aaralan niya yung kung paano niya gamitin siguro yung strokes niya dun sa brush. Dun sa printed oo. material. Oo. 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 So, kung para sa mga ano, hindi ano rin eh, parang mas mabilis ba pag brush ang gamit? Kasi 'di ba, naalala mo yung ano 'di ba, yung kwento na tinanong sila, ilang Oo. pages yung kaya niyong gawin? Oo. 'Di ba, parang sabi 70. Ganyan. Ay 40 daw, 40. Oo. Tapos Si Alcala, no? Si Alcala. nung pinakita, ay 40, tapos pinakita ng sample. Ah, ganyan 70. Oh, 80 or 80. 80, oh, mas marami pa. Oo. Well, ako ano, based on my experience, syempre mas mabilis ang pen. Ah, pero meron kasing nagagawa ang brush na hindi talaga kayang gawin ng pen eh. At tingin ko yung mga matatanda, hindi mahanap sa pen yun. Kasi ako man eh, di ba nagdi-digital din ako, Hmm. napaka-powerful yung mga brushes ng ano eh, ng digital eh. Pero hindi ko siya ma-feel eh. Iba talaga yung ano eh, yung Yung actual tactile na feel ginagawa mo. ng brush, 'di ba? Even pen eh, parang minsan yung output hindi ko masyadong trip eh. Sabi ko iba talaga yung brush eh. Medyo mahirap lang talaga yung brush, pero mas gusto ko yung output ng brush. Mm. Kasi ano, 'di ba? Thick and thin mo sa brush, sobrang bold, 'di ba? Pag Oo, sa madali, di ba? pen, mahirap gawin sa pen yun. Yeah, actually isa yun sa ano eh, sa tinuturo ko na kaya mahilig din sa brush kasi ang mga matatanda. Kasi nga, ang dali niyang ano, yung thick and thin, di ba? Brush. Kapag diniin mo siya, kakapal yung line. Oo, Kapag kapal. inangat mo, manipis yung line. Eh, sa pen, kung 0.5 lang yung pen mo, kahit anong gawin mo dyan, 0.5 lang Oo, talaga siya. kailangan mong ulit-ulitin yun para magawa yung bold na ano. Oo, kaya tingin ko na nahilig sa ano eh, sa brush ng mga ano. Isa rin yung Versatile kasi ata yung brush. Kasi mas flexible siya. magagawa mo yung fine detail, baka kapag spot block ka na mas mabilis. Kasi pag pen, papalit ka ng Oo. marker, papalit ka ng toothbrush para mag-splatter. Sa brush, kaya mong Oo. gawin lahat yun. Oo, at yung mga matatanda, hindi sila gumagamit ng iba-ibang laki ng brush eh. Isang brush lang ang Yun nga, gamit yun nila. yung iniisip ko eh. Kasi parang, pwede man na gawin lahat nung nagagawa ng 0.1 to 0.5 at marker Oo. sa brush. Oo. Basta, maayos pa yung ano mo. Hindi ka pa nanginginig. Oo. Ngayon kasi ang daming klase ng brush eh, di ba? Ito medyo malaki, ito medyo maliit. Hmm. Ang ginagamit kasi ng veterano, isa lang. Hmm. Kasi So, ano lang, no? walang, Gaan lang ng kamay talaga yung oo, may makita mo yung sa mga hagod ni Redondo tsaka ni Alcala eh. Na isang brush lang yung ginamit eh. oh, pag nakita sa mga hindi pamilyar na mga nakikinig, i-google nyo si Nestor Redondo, Redondo, si saka Alfredo Alcala. Alfredo Alcala. Yung Alfredo Alcala Boltar, yan. Tingnan nyo, brush daw lahat yun eh. Oo, oo. Makita At nyo yung nag-experiment si sinasabi Alcala ng naming brush eh. detalye. Oo, puro brush yun. Puro brush yung ginamit. O kakaiba talaga. Parang maganda rin pag-aralan kasi kahit sa digital, maano mo siya, ma-apply mo yung Oo. yung pag marunong ka doon sa traditional. Oo, ang dali ng hawakan ng digital eh. Kasi Oh. hindi ka takot magkamali. Oh, hindi ka takot magkamali. Oo. Walang blotting, tapos hindi hindi mo malalagyan ng ink yung palad mo tapos pag meron doon sa papel mo. Oo. Actually, isa rin yun ang gusto ko sa brush eh, di ba? Merong mga happy accident eh. Yung Ah, mga watercolorist, alam yun eh, di ba? Pag nagwa-watercolor. Minsan may mga hagod ka na bigla kang gumanon, tapos nung nakita mo yung kinalabasan, ang ganda nito ah. Pero hindi mo na siya maulit.
Maganda ano kasi ano no, pag ganun mo, sobrang straight. O, or di ba yung mga texture na, minsan hindi kayang gawin ng digital yun eh. Yung, may texture Hindi ng brush kaya. na may sariling mundo ang ano eh, ang brush. Kapag minsan kasi, pag traditional, pag nagkamali ka, kailangan mo ng panindigan. Oo. Oo. Yun na yun. No? Lalo ink o kaya watercolor, di ba? Ang hirap takpan na yun. So, isasama mo na talaga doon sa pyesa. Oo, oo. Minsan may mga ganun akong pyesa eh. Minsan nagkamali, minsan nalagyan ng ink tong Ayun nga, ano ko. di ba? Malalagyan ng ink to, tapos malalagay mo doon sa canvas. Tapos hindi mo alam, nagulat lang ako pag angat mo lang, uy, may ink dito. Ang gagawin ko, iisipan ko na lang ng paraan, ano kayang pwedeng background na idagdag. Oo. Dagdagan ko na lang background dito. So, yun. Yun, mga ganun. Sa pagbalik mo dito, may plano ka ulit maghagod na workshop? Kasi gusto ko talaga umattend eh. Lagi ko lang hindi naabutan. Pwede naman, depende sa invitation. Ah, sana, ano naman, okay naman akong ano pa ng workshop ng hagod. Depende siguro sa lugar din. Tapos, ano yung mga aabangan ng mga nag-aabang ng mga libro ng mga works mo? Meron ka bang bagong ilalabas next year? Well, yung katatapos ko lang yung pambata, yung Ako ay Dagat, yung number one. Pero lumabas Ah, na yun ng MIBF, di ba? Yung oo, oo, oo. Yung number one nun. Tapos yung number two, well, sana lumabas ngayong January or February. Pero tapos na kasi, napasa ko na lahat. So, ginagawa ko na yung number three. And then under aside yun doon, ng Lampara. 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 Lampara, oh. Tanglaw Comics. Parang yung bagong comics line ng Lampara. So, mga pambata na comics. So may comics line na rin si Lampara. Oo, So, oo. Pero, walay pa yun sa Black Ink. hiwalay, hiwalay. Oh. At ako pa lang yung una sa Tanglaw Comics na yun. So, Ano pero may yung mga pangalan? kasunod na. Ano yung pangalan? Tanglaw. Tanglaw. So, pambata siya. Oo. So, parang related din sa Lampara kasi Tanglaw eh. Ah, Oo nga, Tanglaw. Kailangan mo na Oh, lang para mas para may makita Tanglaw. mo yung para makita mo yung dinadaanan mo. Okay. Ang galing doon naisip nila. So yun, tatlong books yun eh, yung Ako Idagat. So after nun, Comics yung Ako ay Dagat. Akala ko kasi oo, akala ko siya ay children's book kasi nga under Lampara. hindi, comics siya. Comics talaga. Tatlong books siya eh. So naisip ko nga sana pag lumabas na yung tatlo, i-compile nila ng isang buo para isang buong kwento. Kasi Yung origin story. pangatlo, ang plano mo is later this year din. Hindi, actually nasimulan ko na yung buong storyboard tsaka yung buong script eh. So, mga Kasi middle of this nagpapahinga lang year. ako. Oo, baka buong January matapos ko yan eh. Ah, so, pwede siyang umabot ng PBF or pick-up. Actually, yung plano ko eh, kailangan paabutin ko siya sa sa book fair. Book fair talaga. Kasi kailang book fair, March, yun. Gusto kong mailabas siya ng March. Yun yung Philippine Book Festival. Philippine Book Fest, Yung PBF. PF. Tapos, sa September, meron ka rin planong ilabas. Hindi ko pa alam, pero Malamang meron. siguro yung Lindol 10. Ginagawa ko rin eh, on the side, yung Lindol Oo 10 nga. namin. Yung Lindol nga pala. Oo. Nahiya nga ako kay Teddy kasi parang napabayaan ko na yung Lindol, hindi ko na Ah, maasikaso. yung Lindol ba, since kausap na rin kita, ano yung plano dun? Kasi meron ba siyang definite na ending o talagang continue siya hanggang ma-exhaust nyo yung kwento? Hindi ko alam kay Teddy, pero kinumpile na namin yung number 1 to 9. So actually dinala dito sa dinala dito sa Germany yung books. Binigay ni Teddy kay Paulo. Mm-hmm. So tingin ko available sa Comiket yung 1 to 9 eh. Pero balak muna naming tapusin yung 1 to 10. And then, hindi ko alam kay Teddy kung ano yung mga kasunod. Pero yung story kasi tingin ko dire-diretso eh. Dire-diretso. Pero dun sa 1 to 10 na yun, may story resolution naman na parang may
Yeah, natapos oo. na arc. May natapos na arc. Ayun. Oo, parang yung 1 to 10, parang kang nanood ng ano, ng First Walking season. Dead. So, Oo, first parang season gano'n. yun. Oo, per season, parang gano'n. Ah. So, meron naman. So yun, Pero yun actually, nga, ano parang rin, shout out open-ended. kay Sir Teddy. Tapos sa mga nakikinig, maganda yung books nila ni Sir Teddy about survival yun after yung big one. As in, Oo. wow. Actually, ang ganda ng tema eh. Gusto ko yung temang naisip ni Teddy dun eh. After the big one. After the big one, paano kayo magsusurvive? As in, mag-iiba Oo. yung landscape natin nun. Lalo na kung nakatira kayo sa Maynila. Tapos, Ala, alam mo, nakatawa nga eh. Naalala ko tuloy. Kasi, di ba, merong FB page ang Lindol. Nagkaroon ng Lindol sa Manila nun eh. Kailan ba yun? Mga few years ago before pandemic. May nag-message sa amin na parang akala nila, parang may kasalanan kami sa paglindol sa Manila. ah, ano siguro yun, Natawa ako dun. before, ano yun, yun yung lumilindol sa may Batangas. So yung aftershocks Oo. abot ng Maynila. Oo. Parang may nagtanong pa nga eh kung ano daw yung mga findings namin. No? So, hindi Point. namin alam ano ba yan. Hindi naman kami scientist. Oo nga, pag minsan nakakatawa yung mga tao sa social media. Oo. Yung page ni JP Palabon dati na Puso Negro. May Oo. Puso Negro. May mga nag-i-inquire doon about mga magpapaayos ng mga mga Poso Negro nila. Oo nga eh. Ang kukulit din minsan ng mga tao eh. Oo nga eh. Kaya malaman mo talaga na kulang sa reading comprehension talaga yun. Oo nga eh. Hindi nila naiintindihan eh. No? So yun sir, ano pang ating pwedeng pag-usapan? Ah, Meron kang gustong i-discuss. well, sa ngayon wala naman na. Medyo relax na ako. Pero may idea na ako ngayon na bala ko na talagang pasukin ang international scene ng comics. So, Hindi ang pasukin, ayun, linawin natin sir. Kasi napasok nyo na before as an artist eh. Pasukin oo, as a creator na. As in, yung oo, magawa mo mismo, yung papasok sa international scene. oo. As an author artist, yung yung dalawang books ko kasi ng Comiket, intended siya for Filipino lang talaga eh. Mm. Sinuwerte lang ako at na-translate siya. Pero yung kinukondisyon ko na yung sarili ko na na pasukin na talaga yung international scene. So, malamang na lang, magbabago na rin yung siguro yung conditioning ko magiging iba na. Even yung artwork, kung natatawa ako sa mga German friend ko, sabi nila, Randy, bakit itong mga original pages mo, ang gaganda eh, lalo yung mga komisyon, yung mga malalaki. Tapos sabi nila, bakit yung gawa mo dito sa wala na tao sa Maynila or ba't medyo cartoons? Sabi ko, iba kasi, sabi ko, kapag ginawa kong ganun ka pulido yung art ko sa, halimbawa sa Sining Killing na 200 pages, baka hanggang ngayon hindi pa tapos yan. Oo Baka nga. abutin ako ng 5 years. Parang ano rin, 'di ba? Parang meron kang mabilis na estilo para mabilis mo mailabas yung ano mo, 'di ba? Yung konsepto na gusto mong gawin. Para meron ka Oo. pa ring oras para makagawa ng work na may bayad. Oo. Actually, isa sa yan eh. Isa sa lagi kong pinag-iisipan yan. Kasi di ba freelance artist ako eh. Full-time talaga ako. Full-time na gumagawa ng comics. Hmm. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng gumawa ng comics na 24 hours ang ginagawa mo lang yung sarili mo na wala kang bayad. Oo, Hindi yun nga tayo eh. mabubuhay. Oo. So, lagi ko siyang binabalance na kailangan rumakit pa rin ako or gumawa pa rin ako ng mga projects na binabayaran ako. Pero on the side, gumagawa ako ng sarili ko. Na kahit alam ko naman na hindi naman ako babayaran muna. Kasi mga long term na to eh. Mga long term concept na yung mga naiisip Long-term ko eh. project. Maganda rin isipin to ng mga batang creators eh. Kasi lalo na yung mga full-time na naggumagawa ng comics para sa ibang tao. Oo. Kailangan Oo. nyo gumawa din ng sarili ninyong mga properties. Kasi Oo. after nung trabaho nyo dun sa publishers na yun, hindi naman sa inyo yun eh. Oo. Oo.
ano, lagi akong ganun eh. Ang hirap lang kasi talaga sa Pilipinas kasi nga yung sistema, kapag hindi ka kumayod, Oo. wala kang kakainin or wala kang pambayad ng kuryente, ng tubig. So kailangan mo talagang gumawa ng projects na babayaran ka. Pero yung long term, yun talaga yung magsasalba sa'yo as Mm. a creator. Yun ang ano, yun ang magpapakilala talaga sa'yo sa mundo ng ano, kung ano yung gusto mong ano. So ayun, baka naman ngayon na nabuksan na yung pinto, papasukin mo na yung international scene. May publisher na magre-retain sa iyo para gawin yung material mo. Yeah, actually yun nga naiisip ko na halimbawa, kasi medyo mahaba yung naiisip kong idea eh. So, paano ko gagawin to na matatapos ko na hindi magsasuffer yung oras ko na hindi ako nababayaran. So, kailangan makahanap ako ng publisher na at least man lang bigyan ako ng Oo, ano. yung bibigyan ka ng advance. Oo, oo. Yung ano, Makita nila nakakabuhay yung na concept. advance ha, hindi yung advance na Oo. parang ano lang honorarium. O kaya ano, kulang pang pambayad ng kuryente tubig yan sa isang buwan. Oo nga, dapat ano, at least yung talagang yung kumbaga page rate mo para Oo, yung full na yung maximum na talent na ginagawa mo para doon sa mga nagbabayad. Ma-apply mo sa oo, sarili mong gawa. oo, oo. Kaya nga ano eh, medyo na natutuwa ako dito sa mga artist dito sa Germany. Kasi dito parang mayroon program ng gobyerno na pwede kang humingi ng ano ng financial assistance sa government. Halimbawa, may project kang naiisip. Ipopropose mo lang sa kanila na, oh, kailangan may gagawin akong isang libro. Tulungan niyo ako sa ano, sa financial for halimbawa for 6 months. Wala akong ibang gagawin kundi itong Oo, project kasi ko. yun yung parang hindi alam nung iba eh. Hindi naman magic lang na lumalabas yung comics. Kasi Oo. oo, mabilis niyo siyang babasahin, pero buwan yan ginawa nung mga taong gumawa niya. Oo, matagal. Halimbawa, 'di ba? Ngayon yung mga artist natin na gumagawa sa Marvel DC, yung isang page nila minsan isang araw, 2 araw. Imagine niyo kung ilang page, ilang araw inaabot yung isang page. Yung isang araw, 2 araw, nasa penciler pa lang yun eh. Wala pa sa inker yun eh. So, wala pa sa colorist. So, yung isang page nun, baka umaabot ng almost a week eh. Di ba? So, Almost kwentahin mo yung 100 pages, ilang taon ginagawa yun, di ba? Tagal. yun, oo. Kaya nga ano eh, merong mga tapos isipin nyo pa dati, nirereklamo nila yung quality ng local nating work. Eh, weekly yun eh. Oo. Oo, oo. Yun ang ano na yun eh. Yun ang context no kaya ganun mabilisan na yung Oh, mabilisan drawing. yun eh. Tapos, di ba, katulad nung napag-usapan natin dati, hindi lang naman isa yung ginagawa nila. Oo. Eh, five Sa isang pages yun a araw, week. 10 So, kung pages. meron silang apat na ginagawa, so 20 pages in a week nila ginagawa yun. Actually, mahina yun eh. Si Al Santiago, 15 pages Oh, a day yun. eh. Di ba? Oh, di ba? Kaya nga, Walang makakagawa ngayon nun. tapos ang Mismo ko sino maganda kaya yung pwedeng gumawa pages. ng 15 pages a day ngayon. Di ba? Wala makakagawa ngayon nun. Iba rin kasi parang yun nga nung nawala yung industriya, nawala yung ganong deadline. So Oo. yung mga nagko-comics ngayon on the side na lang. Tapos sariling mga deadline yung sinusunod. Oo. Hmm. Pero yun, maganda talagang pag-isipan na gumawa rin kayo ng mga long-term projects. So, kung may trabaho ka ngayon, huwag niyong bibitawan. Kasi baka yung iba kasi parang nagkakaroon ng illusion sa sarili na, oh, pag nag-comics ako, sisikat na ako or magiging superstar ako. Kahit sumikat ka sa comics ngayon dito, hindi ka naman magiging multi-millionaire. Oo, correct, di ba? Unless parang Todd McFarlane ka or, di ba? Oh. Pero Mga isipin ganun. pa rin nila, nung bago naging si Todd McFarlane, ilang monthlies yung ginawa ni Todd McFarlane ng ilang taon. Oo, matagal. Actually, ilang beses na rin natanong sa akin yan eh. Kasi yung mga bata nga, pag, Sir Randy, paano maging successful na comics artist? Sabi ko, successful. 30, mahigit 30 years na ako dito. Ngayon ko lang nararanasan yung mga ganito. So, kaya nyo ba maghintay ng 30 years?
Ayun nga, huwag kayong bibitaw kung gusto niyo maging successful sa ganun. Eh di, kasi yung iba bibitaw tapos sabihin failure na. Hindi naman eh, pwede Oo. pa rin naman kayong kumapit. Aba, magtrabaho kayo sa ad agency, magtrabaho kayo sa mga animation, magtrabaho kayo sa as an illustrator for ibang publisher. Pero ang sinasabi namin is, gawin niyo pa rin yung kwento ninyo. Huwag niyong bibitawan. Actually, ano parang ako, relate na relate ako dyan kasi ganyan ang nangyari sa akin eh. Ah, hindi ko alam kung baliw lang talaga ako kasi lagi nasa isip ko talaga yung paggawa ng comics simula pa noon. Kasi before pa ako nag-college, gumagawa na ako ng comics kasi nga product ako ng summer workshop ni Hal Santiago. And then nag-college ako, nagkaroon ako ng work as an artist sa Mr. Donut nung matagal na panahon na. And then nagsara yung company ng Mr. Donut, binenta sa isang malaking company yung Mr. Donut, so inalok kami lahat. O sino gusto magpaiwan? Ako, alam ko sa sarili ko, naku, ayoko. Gusto ko nang bumalik sa comics. So parang ano, ang lakas ng loob ko na wala naman akong ipon, wala akong ano, pero talagang lakasan ng loob. So, nagtuloy-tuloy ako sa publication no, kahit nagkagutom-gutom ako. Kahit yung kinikita ako nun talagang sobrang liit. Pero ano yung ipinaglaban ko pa rin yung pagiging comics artist at author. Pero syempre on the side nun, gumagawa ako ng racket na kung ano, no, storyboard, nagsusulat ako sa pocketbook. Yung mga yun, kahit nagawa ko nung araw yung mga yun, sideline lahat yun eh. Ang focus ko yung paggawa ng comics. Hindi siya nawala sa akin. So yun, as in, gawin nyo pa rin yung mga kwento nyo. Kasi eventually, yun yung mas makikilalang mga bagay na pinagtrabahuhan ninyo eh. Kasi sa inyo yun eh. Oo. Oo. Tsaka yun nga, siguro kasi parang pinanganak ako para gumawa talaga ng kwento sa comics. Kasi nung bata ako, gano'n na talaga yung gusto ko eh. Parang meron na akong ano, parang magiging ganito ako paglaki. Uh, Habang binabasa ko yung gawa ni na Vincent Cuba noon, ni na Mar Santa Ana, yun, parang alam ko na. parang karamihan pa rin naman nung mga nagko-comics na kilala ko. As in, parang yung katulad ni na, yung mga tiga-culture crush. Oo. Ah, yun talaga yung gusto nila kasing gawin eh. As in, Mm-mm. karamihan din ng mga creators ngayon na kahit nagtatrabaho sila sa ibang fields, di ba? Gumagawa pa rin sila Mm-mm. ng kwento. Parang ang ano, parang may pagkasira ulo na. Parang hindi naman kayo kumikita doon, bakit yung ginagawa yun? Oo. Tapos Ano, naghahanapan na lang ng paraan na kumita sa ibang bagay. wala kasing pinag-iba yan sa ano yung mga taong may hobby na medyo kakaiba rin, di ba? Merong mga taong kung ano yung pinagagawa sa buhay Meron akong kaklase noon sa high school, naalala ko, gumagawa siya ng mga castle using mga maliliit na karton. So, hindi ko alam kung nangyari sa kanya, wala na akong balita sa kanya since high school Pero nung time na yon, kaya naging magkalapit kami kasi artist din siya. Tapos ginagawa niya yung mga miniature ng mga castle ng kung ano-ano. So, hindi ko alam kung anong naging buhay niya ngayon yun or ano nangyari sa kanya. Pero ang hilig niya sa ganun. Ay, baka nakikinig or makita niya pangalan. Oo nga Minsan nga naano ako doon kasi bata pa kami noon. Minsan sinasama niya ako maghanap ng mga magazine na may mga picture ng mga castle kasi ginugupit niya. Gano'n. Yun ang trip niya noon. Sana tinuloy niya. Malay natin, andun na sa sikat Oo na. nga baka wala akong kamalay-malay, baka kilala na sa ibang bansa yun Hindi ko Oo. na alam. Mama, makasalubong mo dyan sa Germany. So may mga taong ganun na hindi nila iniisip muna yung pera o kung ano man. Ginagawa nila kasi gusto nilang gawin yon. Oh, May, gusto may nilang gawin. passion Pero sila ano doon. rin balansehin nyo din. Kasi kailangan talaga ng pera para mabuhay. Oo. Actually, parang walang pinag-iba yan sa mga kolektor halimbawa ng mga laruan, di ba? Oo. At wala ka ng pera, collect ka pa rin ng collect ng laruan. Mahanapan mo ng paraan na Oo, mapunan yung... Sabi nga nila, pag gusto mo, may paraan. Pag correct. ayaw mo Oo. na, may dahilan. Oo. Laging may dahilan. Oo, yun nga. So, sobrang saya lang kasi
kung napili mo nga na gumawa ng comics, ituloy mo lang. At Mm. ang kagandahan Ano kasi na, 'di dyan, ba? Kung ikukumpara natin yung estado ng comics 5 years ago, mas maganda na yung lugar ngayon na yeah. pinoposisyonan ng comics. Dahil din sa mga ginagawa ng mga taong may gusto kong gumawa ng comics. Oo. Saka ngayon, ano eh, ang isa rin sa tinitingnan ko kasi, kapag gusto mong gumawa ng comics ngayon, ang daming avenue. Ang dami Mm. talagang pwedeng magbukas ng, ano, even international. Huwag mo lang talaga munang iisipin yung pera. Kasi yun ang pipigil sa iyo eh. Ah, Marami akong mga kasabayan sa comics noon na syempre nasanay nga kami noon na pag gumawa ka ng comics, babayaran ka agad next week, mga ganun. So marami akong mga kasabayan noon at mga matatanda sa akin na yun agad ang nasa isip na, Randy, may racket ka ba sa comics dyan? Kasi kailangan ko rumakit, wala akong ah, pera, mga ganun. Eh, pag ganun kasi yung thinking mo, mahirapan ka makahanap talaga ng mahirapan ka gumawa ng comics kasi nga, ay isipin mo agad kung paano ka babayaran. oo. Eh, mahirap yung ganun eh. Actually, marami akong mga kasabayan din na nagtanong kasi na, nakikita na nga nila na lumabas sa comic at yung mga books ko. Sabi niya, Randy, paano gumawa ng comics? Binabayaran ka ba dyan? Sabi ko, hindi. Ano, may royalty ako, pero hindi ito kagaya ng sistema natin noon na kapag gumawa ka ngayon, next week mabayaran ka. Walang Oo. ganito. Gagawa ka ngayon ng graphic novel, isang buo, 100 pages, tapusin mo, isasubmit mo sa publisher, and then bahala na kayo kung paano yung usapan nyo, kung royalty or may upfront pay. Parang hindi nila maisip na, hindi naman ako mabubuhay ng ganun, parang yun ang nasa isip nila. Oo, kasi, oo nga, kasi ano siya eh, yun din, mahirap kasing i-break yung system. Kasi yung nakigis na sistema nila na babayaran nyo ako, gagawa akong comics. Pero Oo, ngayon eh, kasi, wala na ngayon yun ang eh. ano nito, ang labanan ngayon is, gumawa ka ng nobela mo, pag natapos mo, i-pitch mo sa publisher. Pero hindi naman Oo, ibig sabihin nun na yung 100 pages, yun yung gagawin mo ng 3 buwan. Tapos yun lang yung ginagawa mo. Kasi hindi ka mabubuhay nun. oo. Kaya kailangan mo talaga ng matinding plano. Oo. So, Kung parang gusto mo talagang gumawa ng comics, di ba? pwede ka ulit kumuha ng work for hire na mga kontrata. Maghanap ka Oo, ng ano, tapos kailangan mong isingit at isingit pa rin yung gawa mo para magkaroon ka ng sa sarili mong kwento. oo. Ang pinaka-safe kung gusto mo ng ganong sistema is mag-apply talaga sa mga big publishers, Marvel, DC, di ba? Kasi pag yun nga eh, Babayaran ka. ang kalaban mo kasi pag nag-Marvel ka, mawawalan ka talaga ng oras eh. Kasi Oo, monthly oo. yung schedule mo dun, tas 22 pages. Oo. Yung quality talaga, tsaka yung quality rin ng O yung gawa. tsaka So, quality nag-iiba ng pa. work is mataas. So, Oo. isipin mo na rin kung magkaka-oras ka pa para gawin yung sarili mo. Oo, yun nga. Mag-iiba talaga eh. Magdi-decide ka kung ano yung gusto mong gawin. Pero marami namang ano eh, marami namang independent na mga publishers na naghahanap ng mga Oo. artist, 'di ba? Yung Yun mga yung artist din, oo. pwede kayo mag-compromise doon. Kasi Oo. pwedeng kasi ganito lang mas mababa yung ma-offer nilang page rates kaysa sa mas malalaking kumpanya. Pero pwede kayong Mm. mag-compromise kung paano yung about 10 pages lang per month yung gagawin nyo sa kanya. Oo. 'Di ba? 10 pages na yun. So kalahati ng buwan, yun yung gawin mo. Kalahati ng buwan, gawin mo yun sa'yo. Pero dapat enough pa rin yung kinikita mo para dun sa bills at pangangailangan mo. Oo. Ano talaga eh, kailangan practical ka rin minsan mag-isip. Hindi lang yung banat ka ng banat kung ano yung gusto mo, di ba? Lalo kung may binabayaran ka na or may pamilya ka na, Oo, medyo mahirap na mag-iiba yung talaga pag may pamilya na eh. oo, yung mga priorities mo magiging iba na, di ba? So, lahat yung kailangan mo i-consider talaga sa paggawa ng comics. Unless talaga, ano ka, full-time na kumikita ka talaga sa comics, then hindi mo na masyado magiging problema yung mga ganung bagay, yung mga bayaran, mga ganun, di ba? So yun sir, maraming salamat sa oras. Usual na tanong, pagpatapos na. Alam ko marami na tayong na-advise sa mga young creators, pero baka meron ka pang huling advice na gustong maibigay sa kanila. Ah,
ano ba, parang lahat na ng advice na ibigay ko eh. Oo nga eh. Marami na Maging ano, tayong ibigay maging, eh. oo nga eh, magbasa ng ano, ng comics na gawa ng ibang tao. Oo, kasi importante yan. Hindi naman sa pangungopya yan eh. Kasi Oo, pagbubukas yan ng isipan na yung ginagawa natin, marami pang ibang paraan para gawin. So, makikita mo yan sa pagbabasa ng comics ng iba. oo, wag i-limit yung sarili. And then, pag-aralan yung mga trabaho ng ibang tao. Kasi from there, marami kang mapupulot. Lalo yung mga trabaho na hindi mo gusto. Minsan kasi ganun tayo, minsan may bias talaga ang mga tao. Eh. Minsan gusto lang nila yung ganitong gawa, Oo. yung ganito ayaw nila. So, what if tingnan mo naman yung ayaw mo? Kasi baka may mapulot ka doon na hindi mo alam, di ba? Oo. Tama, tama. Actually, marami akong ganun eh. Even sa local comics, nung nung 90s na naging estudyante ako ni El Santiago, ang laging ini-introduce sa amin mga trabaho ni na ano, ni na Redondo, ni Hal Foster, ni Alex Raymond, yung mga artist na magagaling gumawa ng figura ng tao, Hmm. magagaling gumawa ng muka. And then later on, yung medyo nag-mature na ako sa illustration, sabi ko iba yung genius ni Kuching eh, kumpara kay Redondo. Oo. Mas ano eh, mas gumagalaw si Kuching eh, kaysa kay Redondo. So yung mga ganon, marami tayong mga artist na ganon sa Filipino comics na ngayon ko lang binabalikan na sabi ko, genius tong artist na to. Bakit hindi ko na-discover to nung bata ako? Siguro pwede kong ibigay si Nestor Malgapo, Hmm. Ang Nestor. si Nestor Infante, Correct man. mga Nestor naman, ang gagaling ng mga Nestor. Oh, dapat Yan. palitan ko yung pangalan ko eh. So, so, yan yung mga artist na hindi ko tinitingnan ng trabaho nung araw, pero once na nag-mature ka kasi sa illustration ng comics, malalaman mo na tama ang ginagawa ng taong to eh. Ang dami mong mapupulot sa mga to eh. Ano sila eh, parang binibreak nila yung mold, 'di ba? Kasi Oo. ang mold dati is yung classical European aesthetic na yung Oo. classical na yung ginagawa ni na Mang Nestor. Tapos biglang si Mang Alex angular yung mga pinagagawa Oo. niya. May sariling mundo. Hindi curvy, 'di ba? Oo. Pero pag tinignan mo ang ganda. Tapos Yeah, oo. ang dynamic nung galaw. Yeah, oo. So, ayun, ang point ko lang is mag-explore pa yung mga creators Mm. in terms of hindi lang yung art, even yung stories. So, ang Oo. dami-dami nating kwento na pwedeng talakayin. Naiintindihan ko naman kung medyo bata na ang mga trip nyo pa, yung mga One Piece or yung mga Naruto, okay lang naman yun. Pero kailangan na rin mag-explore ng kung ano-ano pang mga tema, lalo ang daming unexplored Marami stories talaga, ngayon sa maraming Pilipinas. genres at tema na unexplored na malay nyo yun yung magbigay ng pangalan sa inyo. Oo, lalo sa Pilipinas kasi minsan yung mga producer or yung mga publisher, minsan didiktahan ka pa yan, uso ngayon ng Korean O novela, ano gawa rin yun, tayo ng mga yung ganon. wag kayong makisabay dun sa trend, 'di ba? Pero kung Oo, yun yung gusto niyo gawin, okay lang din. Pero meron kayong gustong kwento tapos sinasabihan kayo na wala namang bibili niyan eh. Ikaw lang yung may gusto niyan. Yun nga eh, gusto mo yan, yan yung gawin mo. oo, Wag mong actually maraming pagbasihan mga na, success stories na ganyan eh. wag mong pagbasihan na sasabihan ka na, di ang mabenta nga. Wag kayong magpadikta kung ano yung mabenta at hindi. Yung gusto nyong kwento, yun yung gawin ninyo. Ilabas nyo. Oo. Maraming mga creators na ganun eh, na hindi sila sumasabay sa wave or sa trend. At madalas, yun pa yung nagiging trendsetter eh. Yung mga Hmm. ganun. Kasi Alam mo, sila yung aangat eh. Kasi sila yung kakaiba. actually, kababasa ko lang na isang article last week, yung tungkol sa Walking Dead. Sobrang luma na ng issue na to, pero napaka-inspirational niya eh. Kasi di ba nung time na yon, nung ginawa niya yung Walking Dead sa comics, hindi naman uso yun eh. Oh, hindi. Hindi uso yung mga Hindi uso yun. zombie-zombie. Tapos image pa siya. Tapos black and white pa siya. Oh, Di black ba? and white. Oo. Oo. Ngayon So, nila kinulayan yun eh.
Oo, nung time na yun pala, may worry si ano, yung creator na, ako, may bibili kaya nito. Pero zombie, Ang indecent na, nakakatawa doon black and white. kwento nung pinitch niya sa image. Oo, Kasi kasi parang zombie telenovela, oo, gano'n. oo nga Ganun. eh. Tapos sabi niya, hindi, hindi, may mga alien na atake. Oo, So wala. Para lang ma-approve yung pitch niya. oo nga eh, di ba? Pero yun nga, after na lumabas ang Walking Dead, nung naging film siya, tapos, di ba, lahat ng zombie naglabasan ako saan-saan eh, di ba? Oh, kahit Naging violent Walking Dead. Marvel at DC nagka-zombie bigla. Tapos ano, mga books, di ba, mga shows, Oo. puro mga zombie na to. Parang kung hindi dahil sa Walking Dead, hindi maglalabasan to mga to. Parang ano rin maganda rin yung kwento ni Kirkman kasi parang ang dami niya nang nailabas before Oo, na mga superhero adjacent themes oo, na tema na comics. Tapos naisipan niya gumawa ng long running na telenovela ng about na zombie. survivors ng zombie Oo, apocalypse. oo, Tapos yun yung nag-hit. oo, yun nga eh. Di ba? Di ba? Yung mga ganon, talaga ikaw gagawa ng sarili mong ano, nakadepende talaga sa iyo. Oo, oo nga. Tsaka ano yan eh, kahit hindi magustuhan nung iba sa una, ikaw mismo yung fan nung gawa mo, 'di ba? Correct. Oo, Ang correct. hirap ng gumawa ng isang bagay na kahit ikaw ayaw mo, ginagawa mo lang dahil hindi ano to ibebenta to kasi ito yung ito yung gusto ng Oo, mga tao ngayon eh. oo, oo. Actually ano eh, tingin ko ano, kaya yung mga gawa ko ngayon, ano, may sarili rin akong mundo na eh. Hindi na ako dun sa ano kasi 'di ba nung nasa old industry kasi ako, ganun lagi yung thinking namin eh. Ay, Hmm. ito yung mabenta, ito yung kasi Yun may yung editor. sinasabi ko, 'di ba? Yun yung magandang nangyari with the old, without nung nawala yung old industry. Kasi wala na Oo, magsasabi sa iyo na ito dapat yung gawin mo. oo. Ngayon yung mga stories na sinusulat ko, wala akong pakialam sa market, wala akong pakialam sa readership. Basta ito yung gusto kong gawin. Makakahanap naman kayo ng reader niyan eh. Makakahanap kayo ng readers niyan. Oh, tsaka pag may tiwala ka dun sa gagawin mo, gagawa ng paraan yung universe na magkaroon ng market talaga yun. Pero yun nga lang, kailangan mo maging pasensyoso. Kasi hindi naman pwedeng dumating yan overnight, biglang may Saudi chic prince na Oo, makabasa tapos gusto niya. Tapos hindi, sige, oo, gagawin ko yan. Or pwedeng maghintay ka ng matagal, pero darating at darating yan. Hintayin mo lang. oo. Medyo weirdo rin kasi ang success minsan ng ganitong field. Minsan hindi mo rin talaga alam kung ano yung papatok eh. Minsan ang daming ano, ang daming scientific studies, minsan ang daming mga kung ano-ano, So, mga numbers. Then pag nirelease mo, wala namang bumili. Di ba so may di mga ba ganun parang eh. pinocus group mo ng ilang beses na, oh, gustong gusto to ng focus group ko. Oo, tapos nung nirelease mo sa wider market, wala namang naka-appreciate, di ba? Unlike, merong isang creator dyan na, na medyo weirdo, nakaisip ng, oh, yung superhero ko, isang suntok lang, natalo na lahat. Parang ganon, tapos biglang malalaman mo, one punch man. Di ba, global success yung inaabot na, ganun lang yung concept niya, ba't ganon, di ba? Saka ano lang din, pag gumawa kayo, make sure na mababasa ng mga tao. Huwag kayo tago. Pag tinago niyo, Oo, sino makakakita niyan? oo. So yun sir, maraming salamat sa Oh, inyo. thank you, John, thank you. At kita-kits next year pag balik ko Oo, sige. And next sa year, mga marami susunod na tayong event. aabangan kay sir. Ang daming mong publishers eh. Lampara, ano yun, Bibal, Bal, Pikit. Comiket. Oh, yun lang, Tapos yung may pa lang mga yung ano ka ano. ba, may mga self-published ka ba? Oo nga eh. Tapos ngayon, meron ka pang publisher dyan ngayon sa Germany. Actually, meron pa akong publisher dyan, yung Plaza Books, ang yung Ah, naglabas ng mga essay ko. yan. Yung mga essay. Actually, So, maraming ang ano eh, maraming mga individuals na ngayon na gustong gumawa ng mga independent publication sa Pilipinas. May dalawa nang kumausap sa akin, Randy, mag-contribute ka sa akin. Sabi ko, anong gagawin mo? Maglalabas ako ng mga children's book at comics. Sabi ko, sige, ilabas mo muna yan bago ako okay, labas mo muna.
Oo, hindi ko ilabas yung gawin ko. So yun. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Maraming salamat kay Sir Randy. Oo, thank you, thank Patuloy you. sa lahat ng mga interesado with conversations with local Filipino creators, subscribe kayo sa channel. I-share nyo tong mga conversations namin sa mga naiisip nyong mahilig din makinig sa mga usapan ng mga creators ng comics. At yun, kita-kita sa susunod na kwentuhan.